dito yung naka-experience ng ano, ng para sa mga may experience na sa trading, 'no. So, sino dito yung naka-experience na parang let's say 1 week or parang 4 days or 3 days, sobrang ganda ng performance, 'no? Kahit hindi dito sa trading, kahit before pa na nagte-trade ka pa before, 'no. 1 week or 3 days, sobrang ganda performance mo. Tapos parang yung 1 day lang, parang ang hinipan ng hangin, nawala ka bigla sa emotions, sa everything. Wala sa emotions, sa everything. So kaya anong nangyari, mas sobrang laki ng drawdown mo or yung iba nasunugan pa. Sino naka-experience niyan? So type me, relate much. Lord, 'di ba? So parang ano, yung gets ko yan kasi ako rin naman, eh. Yung parang let's say, ang ganda ng performance mo, let's say isang buong linggo na, ang ganda ng data mo, 'di ba? So biglang parang ang hinipan ng hangin, 'di ba? Na, "Ano kaya nangyari sa'kin?" 'Di ba? So basically parang gano'n 'no. So yung sa trading, may mga times na ang ganda ng performance mo Monday, Tuesday, Wednesday, ta's biglang Thursday bigla kang hinipan ng hangin, 'di ba? Ta's ang nangyayari, either mauubos lahat ng profit mo na yon nung Monday, Tuesday, Wednesday, or minsan negative pa, 'di ba? Or yung iba nasusunugan pa yung pinaka-worst. So parang ta's after some time matatauhan ka na, "Ba't ko ginawa yun? Ba't ako naging emotional? Ba't, ah" naging ganito yung respond ko dito, alam ko naman yung psychology, inaaral ko naman siya and everything, 'di ba? Pero bakit nangyari pa rin yan? So, relate ba? Type relate sa mga ano ayun, so basically yung ano niyan, meron niyang psychology behind yung, bakit siya nangyayari, 'di ba? So kasi for sure nga, 'di ba, bago kayo din pumasok dito sa Trendly, especially may mga experience na dami niyong alam, 'di ba? Mas alam niyo siguro yung mga SMC, ang daming indicators or kung ano-ano man, ICT or kung ano-ano man, 'di ba? So, pero bakit hindi pa rin nagwo-work, 'di ba, yung trading, So doon ko na-realize, yung trading hindi lang naman siya pure technical talaga. So kailangan sobrang galing mo sa chart o kung sobrang ganda ng ano mo. So minsan kailangan mo lang ng clarity 'no, so clear ka sa chart para clear yung decision making mo and then next thing diyan is yung system 'no. So meron kang system na fina-follow, so para, ah, consistently mo lang siya gagawin and then ina-outsource mo na yung decision making mo. As compared sa purely relying ka lang sa kung ano lang yung alam mo, parang gano'n, So, mamaya magbibigay tayo ng ano diyan, mga analogy or example, so para mas ma-gets niyo. So, meron kasi ako napanood na na video, parang about siya sa mga surgeon, ayan si Atul Gawande. So, sino man nakakilala sa kanya? Si Atul Gawande, search natin si Atul Gawande. Atul Ngayon pala si Atul Gawande. So siya Gawande parang famous ano daw siya, famous surgeon siya, yan. So sa ospital naman 'to, hospital so meron siyang ginawang research na, nung time kasi na yun sobrang daming cases na kahit mga expert na surgeon nagfi-fail sila 'no. So parang marami yung error rate nila during surgical procedure, parang gano'n. So, medyo di ko alam yung mga terminology, so parang ganyan. So, nung time na yun, ang daming expert na surgeon na nakaka-create pa rin ng errors or mistake during surgical procedure, parang ganyan, 'no. So, kahit mga so-called expert na sila, so parang gano'n. So, dun siya gumawa ng research ng bakit 'tong mga 'to, kahit expert na sila, kahit alam na alam nila yung ginagawa nila, nagki-create pa rin sila ng mistake 'no or parang error, especially during sa stage na yun 'no, kasi life and death situation yun, 'di ba? So, parang gano'n. So, based sa research niya dun niya nakita na, ang reason behind that is yung threshold. So parang ibang way mag-operate yung surgeon kahit sabihin mo sa mga siguro sa mga test nila parang or exam nila siguro parang papraktisan lang nila. Kumbaga sa'tin sa trading, demo trading, 'di ba? So parang wala siyang pressure. So kaya kahit kaya 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 mo maging
expert talaga sa demo trading, 'di ba? So, kasi alam mo na yung mga technicalities and everything. So, pero pagdating sa live, medyo ibang situation na siya, 'di ba? So, kasi may pressure na. Ayan, tama, may attachment na. So, yun yung naging ano, yun yung naging tawag dito, naging dilemma no ng mga surgeon that time. So ito si Atul Gawande, ang ginawa niya, nakipag-contact siya sa WHO, yung World Health Organization, na gumawa lang sila ng simple checklist, no? Simple checklist na ipa-follow lang no, ng mga surgeon. So para during operation, so parang ina-outsource mo nila no, yung decision making. Yes, no? So parang outsource, outsource decision making. Okay. So anong point niya? So, para sa atin, ba't kailangan mong i-outsource yung decision making mo? So kasi sa case nila, di ba? So parang during critical procedure, minsan may pressure siya. So kaya yung mga nagiging decision making nila medyo pumapangit, di ba? So which increase yung errors, di ba? During operation. No? So kaya gumawa sila ng simple checklist na parang i-check mo lang yung identity ng patient, parang gano'n. So, hindi siya super technical talaga. So, check mo identity ng patient mo, kung ano ba siya, parang lalaki ba siya or hindi ko alam kung ano hindi ko alam yung ano nila, yung pinaka-details niya, ano. Tapos sino yung kasama mong, parang right hand man mo, 'di ba? So, may experience ba yun or kung ano man. Yung mga basics lang, tama, 'no? Mga basics lang yung mga nandun sa checklist na yun, 'no? Pero yung simple checklist na yun, grabe yung naging change, 'no? So, parang sobrang naging drastic yung pagbaba, 'no, ng death rate sa mga operations na gano'n. And then, bumaba din yung mga errors ng mga expert, 'no, yung mga surgeon na expert during sa mga operation na yun dahil lang sa simple checklist, 'no. So, anong relation niya sa trading, 'di ba? So, kagaya ng mga expert surgeon, kahit sabihin mong alam mo na yung psychology, alam mo yung market structure, alam mo yung trend line, support resistance. So, may mga times pa rin nalilimutan natin siya, 'di ba? So, kagaya ng mga expert na yun. So, which yun yung nagle-lead sa mga errors natin during analysis talaga. Kapagka nasa actual stage ka na, nasa actual chart ka na, 'di ba? Sinong ano diyan, sinong tinamaan, type me yung at alam ko naman 'tong psychology, ba't di ko ma-apply? Sa pool. Si Joel. Oo, tamang-tama ako diyan dahil until ngayon natatapusan pa rin ako. So, yun 'no, so parang yun yung naging ano niya, yun yung naging solution niya, yung checklist 'no. So kaya sa'tin gagawa tayo ng system. So, anong nangyari is as a trader puwede kang gumawa ng simple system or checklist na ifo-follow mo na lang every time magte-trade ka 'no. So, sa simple checklist na yan hindi naman necessary na sobrang hirap niya 'no. So puwede mong i-follow yung ano natin, yung guide natin.